Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 16, 2026 at sa araw po na ito, yung fake news peddlers na sina Jay Sonsa at Jeffrey Celis ay formal na pong sinampahan ng kasong cyber libel ng National Bureau of Investigation. Alam niyo mga tol, dapat lang talaga no dahil ito pong mga tao po na ito, grabe po magpakalat po ng fake news ito sa publiko. Hindi na po tama yung kanilang pag-exercise ng karapatan sa malayang pamamahayag. Masyado na po nilang inabuso ang karapatan po na yan. Every now and then, katakot-takot po ng mga kasinungalingan ang pinapakalat po ng mga tao po na ito. Kaya dapat lamang sa kasuhan sila at sana maturuan ng leksyon. Ito pong National Bureau of Investigation po sa kanilang Facebook page nag-press release at maganda po itong balita na ito sapagkat hindi po dapat tinotolerate yung mga nagpapakalat po ng kasinungalingan sa ating lipunan. Kaya babasahin ko po yung balita mula po sa National Bureau of Investigation Facebook page. Ayon po dito, NBI files cyber libel charges against former newsman and YouTuber over fake presidential medical reports. Ito po yung pinakalat po nilang peking medical certificate. Tapos ang masakit dito mga tol, yung mga Duterte supporter, paniwalang paniwala. Akala po nila malala na ang kalagayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaya nagdidiwang po sila. Kasi alam po nila na by law of succession, kung merong hindi magandang mangyayari sa ating Pangulo, wag naman sana ipanalangin po natin lagi ang kanyang kaligtasan at seguridad. Si Vice President Sara Duterte po ang papalit sa kanya. Kaya diwang na diwang ang mga Duterte supporter nung makita nila yung false medical certificate po na yon. Pero ang totoo, niloloko lamang po sila ng kanilang mga sinusuportahang vlogger katulad po nitong si Jason Sa at saka si Jeffrey Celis. The National Bureau of Investigation or NBI has filed criminal charges before the Department of Justice against a former newsman and a prominent YouTuber. O ba, kailan naging prominent yung si Jeffrey Celis? For the alleged dissemination of false medical information concerning President Ferdinand Marcos Jr. The charges follow a targeted cyber surveillance operation conducted by the NBI Cybercrime Division in January 2026, which identified two primary sources of the misinformation. These include, ito pala ang tunay na pangalan nitong fake news peddler na si Jason Sano, Jose Yumang Sonsa, also known as Jay Sonsa, for post made via his Meta-verified Facebook account. Patay! Paano pa sila ngayon makakatanggi po nito? Verified account pa pala ng Facebook ang ginamit niya. And Jeffrey Luces Celis, also known as Ka Eric Celis, for content broadcasted via his YouTube channel, which commands nearly 10 million total views. Aba, ang laki pala nung naging views doon nitong si Jeffrey Celis. Buhay na buhay. Alam niyo mga tol, kung totoo na 10 million views po ang inabot noon, nako, magkano po yun? Baka nasa 400 to 500,000 pesos po yung kinita ng video na yon. Pwede niya nang ipanggasta sa pagbabayad ng abogado at pagpiyansa pag nagkataon, mga tol. On January 28 and 29, 2026, NBI agents documented online posts featuring a CT scan report alongside images of the president. The post called for transparency regarding the president's fitness for duty and alleged a deterioration in his medical condition. Yun ang masaklap dun no? Walang katotohanan na malala ang kondisyon pangkalusugan ng ating Pangulo. Tapos, ipakakalat ng mga siraulong fake news peddler na ito ang isang napakalaking kasinungalingan. No?
Kaya naluloko tuloy yung mga tatanga-tangang Duterte supporters katulad nung ilang nanonood sa atin ngayon. Paniwalang-paniwala sila na yun ang katotohanan pero hindi nila alam, niloloko sila at tinatanga sila ng mga binabasa at pinapanood po nilang mga vlogger. Although, the original Facebook posts were eventually deleted or restricted, aba, gagawa-gawa kayo ng kalokohan tapos i-delete nyo, i-restrict nyo. Ngayon, akala nyo naman, porket na-delete nyo na o ni-restrict nyo na, hindi na ito matutukoy pa ng ating mga otoridad. Nagkakamali kayo. Kaya kayong mga Duterte supporters na mga tatanga-tanga, sige lang, mag-comment lang kayo ng mga masyadong ad hominem para sa mga kung sino mang binabanatan ninyo, and eventually baka habulin kayo ng batas. Ano, ganun lang naman kasimple yun eh. Lahat ng mga aksyon at pananalita natin, meron tayong magiging pananagutan dyan kapag bawal sa batas. O, ituloy ko po yung binabasa natin ha. The NBI successfully secured the evidence using digital forensic screenshots and by tracking the content as it continued to spread via repost and citations. Simultaneously, surveillance of the Ka Eric Celis YouTube channel uncovered videos that further amplified these claims, questioning the president's ability to lead based on the unverified medical documents. O, anong napala nyo? Pakalat kayo ng pakalat ng kasinungalingan. Ito na ngayon, problema nyo ngayon. Maghahanap kayo ngayon ng abogado. Kung may pambayad kayo, okay lang. Sa bagay, sabi nga dito, 10 million views daw po yung total na kinita o total views ng kasinungalingan ni Jeffrey Celis. Malaki-laking halaga po yun kung sa YouTube. Sabi ko nga po sa inyo, mga more or less 400,000 pesos po yun. Sapat na yon para sa kanyang pambayad sa abogado pag nagkataon. The NBI, eto na, yung kaukulang kaso, has recommended that both subjects be prosecuted for cyber libel under Section 4C4 of Republic Act 10175 or also known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Additionally, they face charges for the unlawful use of means of publication under Article 154 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act. Dalawang kaso. Pag nagkataon, unlawful publication or yung pagpapakalat po ng fake news at saka paninirang puri using information and communication technology, kaya cybercrime po ito. Pagka cybercrime, mga tol, mas mabigat po ang kaparusahan dito. Halimbawa, kung ikaw ay makukulong lamang ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon, pwede kang makulong ng 6 years and 1 day to 12 years. 1 degree higher po yun pag nagkataon, Pero dito naman sa cyber libel, mga tol, ang penalty po nito ay nasa 2 to 8 years imprisonment. In an era where information can rapidly influence public perception, we remind all stakeholders that freedom of expression carries with it the responsibility to ensure accuracy and accountability. Yon ang huwag niyong kakalimutan, mga Duterte supporters. Na walang problema, magpalitan tayo ng argumento. Ayaw ninyo sa akin, ayaw ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, ayaw namin sa mga Duterte, ayaw namin sa inyo, pero gumamit kayo ng mga tamang lengguwahe at siguraduhin ninyo na hindi kayo makakalabag sa batas. Otherwise, kung kayo ilalabag sa batas, sigurado, meron kayong magiging pananagutan sa hinarap. Director Magno emphasized that the Bureau remains committed to policing the digital space to prevent the spread of malicious misinformation. He noted that while the NBI respects the fundamental right to free speech, it emphasizes that this right is not absolute and does not grant a license to infringe upon the rights of others. Kaya nga ako, lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko noong nagtuturo at ngayon, dito po sa ating programa, lagi kong sinasabi, kung ayaw ninyong lumabag sa batas, simple lamang, huwag nyo pong gagawin ang mga bagay-bagay o sabihin ninyo na ayaw po ninyong sabihin sa inyo. Kasi pagka ginagawa po ninyo sa kapwa ninyo, ang ayaw gawin ninyo sa inyo, sasabihin ninyo sa kapwa ninyo, ang ayaw na sabihin
ng kapwa ninyo sa inyo, definitely nakakalabag po kayo sa batas. Pero maraming mga tatanga-tangang Duterte supporters ang nagsasalita ng mga kasinungalingan, partikular sa ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Kaya ang nangyayari tuloy, lumalabag sila sa batas katulad po ng nangyari dito po kina Jay Sonsa at saka kay Jeffrey Celis. Yan lamang muna ang maikli po nating live stream mga tol. Again, kinasuhan na po ng National Bureau of Investigation ng cyber libel and unlawful publication ito pong sina Jeffrey Celis at saka ito pong si Jay Sonsa. Mukhang hahabol po dito yung isang PWD o bingot na vlogger si Jack Argota kasi ito rin po ay sinupuena na ng NBI kaugnay din po ng pagpapakalat ng kasinungalingan sa publiko. Kaya antabayanan na lamang natin kung kailan naman isa sa publiko ng NBI yung kanilang pagsasampa ng kaso if ever nakakitaan po nila ng paglabag sa batas yung Jack Argota po na yon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.